Good morning mga kataladi. So for today's video, gagawa tayo ng pork humba gamit yung sliced pata. Okay, so papakuluan lang natin yung pata for about 10 to 15 minutes. Basta mawala lang yung parang, hindi ko alam, hindi siya dumi ng baboy. Pero parang basta yun. Ang hirap i-explain yan, yung mga ganyan lumulutang sa ibabaw. So pag maglumutang na yan, pwede mo na tanggalin. And then after, pag natanggal mo na siya dyan, napatikip mo na, pwede mo na siyang prituhin. Pero, depende sa yan. Kasi iba-iba naman kasi tayo na way paano magluto. Kasi may time din na, lalo na pag yung mga taba yung gamit ng panghumba, hindi na kailangan prituhin yan. So, parang papatuyuan na lang ng mantika o papatuyuan. Tapos, hanggang sa lumabas yung sariling mantika ng baboy. Depende kung ano yung tip mo sa buhay na paano mo siya lutuin. So, ayan. Nakita ko kasi ng paano lutuin yung pata. Dito lang din sa YouTube. So, tunay ko lang din. So, okay naman. So far, okay naman. So, hindi sa rin sa hindi ako nagalog ng soy anis. So, hindi ko talaga tutuan mo yung soy anis. Sorry. Pero, yun. So, hindi ako naglagay ng soy anis. Medyo nalalaban yung pata natin dyan, guys. Naninipa yung pata natin. Yan. So, nadala na ako sa mga tumagal sa pansit na mantika na yan at nabalatan yung kamay ko. So ayan, so kailangan ko ng pantakip dyan sa mga prito-prito na yan. So hindi naman totally lutong-luto or pitong-pito dapat yung pata. Parang mag-ano lang siya, golden brown or kahit mag-brown nga lang yung ibabaw niya. So ayan. Okay, so this is ibibenta namin sa tindahan. So ayan. So nag-add na ako ng onion and then garlic na din. Anyway, baka magtaka kayo bakit brown na yung garlic na yan. Nagisa na kasi mantika yan. Okay. So nag-add na ako ng black beans, bay leaves, black pepper, yung buo-buo, and then soy sauce. And then vinegar. Pag nag-add tayo ng vinegar, siguro mga 1 minute bago natin i-add yung pineapple. Pakuluin lang natin siya. And then tsaka natin siya haluin. And then pwede na natin i-add yung pata dyan. Sa water naman, pwede kayo mag-add ng konting water para lang hanggang sa lumambot kasi papalambutin natin yung pata. Kasi hindi naman siya totally lumambot ng pinakuluan eh. So halu-haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim. Okay. So hindi ako sure pero feeling ko kasi humba is niluluto siya bandang Visayas, Mindanao. Kasi yung sa Mindanao part kasi alam ko yung humba doon talaga yung mga matataba, lalo pag may mga birthday party or mga handaan doon, hindi talaga nawawala yung pork humba. So ang natikman ko lang kasi na pork humba is yung luto ng nanay ko before. So yun taba, and then ang tawag doon, hindi siya nilalagyan ng puso ng saging, unlike dito na may mga puso ng saging. As in literally lang talaga siya, asukal, toyo lang ata sa kasuka yung nilalagay, pero masarap siya habang tumatagal na nung sumasarap yung pork humba pag iniinit. Yun yung pagkakaalam ko yun yung kasi yung natikman ko before. So bagay kanya-kanya naman tayo ng way ng pagluto. So kung ano yung way nyo, yun yung way nyo. Kung anong way namin, yun yung way namin. So nag-add na ako dyan ng yung dahon, bulaklak ng saging, puso ng saging na dried, and then brown sugar, and then yung magic sarap. Ayun lang. And then tikiman time. So yun na. Kung ikaw ay nagluluto ng humba, i-share mo na kung paano mo siya gawin. Or kung may baka gusto kang i-add dyan, i-comment mo na. Anyway, so okay na yan. Ready na yan for benta. So salamat po pala sa lahat ng mga nanood ng mga videos ko, sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like. Sobrang thankful ako sa inyo. So sana po sa mga lahat ng mga makakapanood dito at sa mga iba kong video, please do hit the subscribe button, like and share nyo na din. So sobrang malaking
bagay yun para sa amin or para sa akin. Okay, so ready na to serve ang ating pork humba using sliced pata. Yeah, so that's all for now, guys. It's me, Mar.